A big shout out to Anchor for making the best podcast in the whole wide universe possible. Thank you, Anchor, for letting us create easily a podcast like this, And if you wanted to try out Anchor, just go to anchor.fm/start and try. Download their app, guys, and start creating your own podcast. Start earning money with it, Start expressing yourself. Go ahead, record, and have fun. Have fun with this podcast. Thank you, Anchor, for making this podcast possible. Thank you so much. Now, back to the episode. Diba? Ako to sa edad ko to Sa edad kong to, boya. Marami akong nare-realize ngayon yung sinasabi. Sa edad 43. Oy, grabe hindi Grabe ka naman. Grabe lang sa 43. Oy, lang ako, 25. Joke. Sama nito. Oy, hindi guys, huwag kayo maniwala dyan. What is up, you guys? Yes. Hello guys. What's up? Yun. Nice. Kamusta pare? Yun, guys. Stress lang. Busy-busyan lang dahil sa mga gawain sa school. Alam mo naman. So guys, guys, kung kunyari, nag-uusap kami tapos, medyo late yung response ng isa't isa sa amin. Pasensyahan nyo na kasi medyo delay talaga yung internet, medyo mabagal. Pinagtsatsagaan lang namin talaga. So, yun, medyo awkward kung papakinggan kasi. Alam niyo naman dito sa Pilipinas. Oo. Sana all may mabilis sa wifi. Sana all may fiber, 300 Mbps po. Kilala mo? Sana all artista. Hindi, joke lang. Sana all artista, konting lang. Sige. Ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Sige. Ayun nga, di ba? Kasi nga, ngayon na lang ulit tayo nagkausap ng ganito, ng naka-record para dito sa podcast na to, no? Mm-hmm. And then, alam natin pero guys, nasa gitna tayo ng... Wait lang, pero guys, nag-uusap kami Hindi yung ngayon lang nag-uusap. Nag-uusap talaga kami Baka kung ano isipin niyo Yung para lang dito sa podcast. Kapag record. Maisipin nila magkaaway tayo. Nag-uusap kami guys Hindi kami tulad ng iba dyan. We're not, hindi naman tayo, hindi siya nangyari. Hindi, joke lang. Okay, sige. Sige, ano nga ulit yun? So ayun we're in the midst of pandemic, di ba? And then, minsan, nagiging tayo, emotional, ganyan. Di ba? Parang kung ano-ano na lang yung nararamdaman natin, nagiging emo tayo, di ba? Kung ano-ano na lang yung ginagawa natin sa sarili natin, di ba? Yung mga ganong bagay. Yung parang okay ka ngayon, tapos bigla kang emo sa gilid, di ba? Marami kang mga alaala. Hindi ko siya nararanasan ngayon. Mga ganyang bagay, di ba? Hindi ko siya naalala, joke. Ako, Hindi, parang kapag ka naalala mo na dati nakakalabas pa tayo, di ba? Makain tayo san-san. Yung Lomi. Tapos ngayon, Mami. Oo. Wiset. Nakakain ka na nun? Oo naman, syempre. Pa dito meron sa amin kaso, pangit. Iba pa rin yun dyan sa Antipolo. Oo. May miss ko na yun. So yung title ngayon na pag-uusapan natin, no? Yung 7 signs you have an unhealthy relationship with your emotions. Sarili mong emotion. Nako, medyo yan. Medyo matindi. Sige, excited na ako. Sige, unahan mo na. Sige. By the way, kaya nga pala ito yung pag-uusapan natin. Nung nakaraan lang, di ba, pinagdiwang natin yung International Mental Health Day, di ba? So, hindi ko alam. Parang may re-relate din natin siya doon. Hindi mo alam yun? Hindi ko alam, sorry. Basta merong Mental Health Day, parang ma-re-relate natin siya doon kasi parang it tackles about our mental health din itong pag-uusapan natin. Pero disclaimer lang, syempre hindi naman kami mga professionals dito. Syempre mga lang tayo, mga
mga sarili-sariling opinion lang, di ba? Mga Malay nyo makarelate kayo sa amin. Mga experience natin, ganyan. Di ba? So, let's be honest. Most of us suck at understanding our emotions. We don't know where they come from or how long they last. We don't know what they're for or how they work. We don't know what to do with them when they show up. We don't know what they mean or if they mean anything at all. We don't know if they're good or bad or helpful or dangerous or something to be eliminated with drugs or meditated during a yoga class. We don't know if what we're feeling is normal or abnormal. Healthy are a sign that we're broken and messed up to the core. We don't even really know what emotions are exactly. Thoughts, feelings, sensations, concepts, some weird blend of all the above. Think about this. What would your life look like if your academic or financial intelligence was impoverished as your emotional intelligence? How many years of emotional education did you get? 0, right? Now imagine what kind of job you'd be in, what kind of living situation you'd have, and what kind of lifestyle you'd be living if you had 0 years of academic education. But you're in good company. Virtually no one knows much about their emotions, mostly because no one is ever taught anything about them. You memorize your multiplication tables because you went to school and were taught them. No one goes to school to better understand how their depression works, or how to pull yourself out of a panic attack, or healthy ways to grieve, or the mechanics of addiction, which is crazy because emotions influence almost everything we do. As much as we love to think of ourselves as rational decision makers, the vast majority of time we're motivated by how we feel, not what we think. Emotions are the dark energy of human nature, massively powerful and ubiquitous, but almost entirely unknown and mysterious. So what follows are 7 signs that you have an unhealthy relationship with your emotions. If you can learn to identify the ones at play in your own life, you can start to correct them and build a healthier, more mature, and ultimately less painful relationship with your emotions. Yun, kailangan pala talaga meron tayong magandang relasyon sa emotion din natin mismo, sarili natin. So, yun nga, tama nga yung sinabi, no? Minsan hindi natin alam kung saan galing. Minsan, di ba, napipila lang natin na parang malungkot tayo, tapos hindi natin alam kung kailan, hanggang kailan tatagal. Hindi natin alam kung kung para saan yun o kung paano nag-work yun. Ganun ba? So, hindi rin natin alam kung paano solusyonan yun. Sige. Tsaka yung sinabi na meron kang academic achievements, nakapagtapos ka, di ba? Mataas yung degree mo sa paaralan, maganda yung yung trabaho mo, you have a high salary paying job. Pero think about kung wala yung emotions mo, magagawa mo ba lahat yun? Or kung magiging pangit yung relation mo sa emotions mo, yung bang may potential ka tapos papangunahan ka lang ng emosyon kaya hindi mo ma-fulfill yung potential mo, di ba? Tapos yun nga, sabi dito, yun yung pag-usapan natin ngayon, paano magkaroon ng healthy relationship sa ating emotion. So we don't, sabi rin huwag nating i-treat yung emotion natin like enemies. Kumbaga naman, kung hindi naman natin kilala, huwag din nating isisi na lang lahat sa emotion natin. Ayan, bakit pa kasi ako ganyan, di ba? Minsan ganun tayo bakit ko ba nasabi yun agad, ganyan. So yun, number 1. So guys, sana may matutunan kayo dito sa pag-uusapan natin. Magandang magandang topic ito So number 1, ang sabi dito, you keep
yourself constantly busy. So, ginagawa mong busy yung sarili mo kahit siguro sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, no? Sabi, we all have different energy levels. Yeah. And preferences for how much activity feels good for us. Some of us enjoy being quite active, on the move. Pero yung iba, prefer na medyo low-key yung approach nila sa life. Pero kung ano man yun, yung preference mo, kung sa activity man o kung pagiging busy, you always preoccupied with one thing and another and never really present in the moment. Ayun yung mga sign na meron kang conflicted relationship with your emotion. Sabi dito, we use our busyness as a distraction from painful feelings. Ayan yung experience mo na yan, yung kailangan mong maging busy, kailangan mong pumunta kung saan para lang mawala. Kapag may mga times na talagang malungkot ka, yung parang downers ka na, di ba? Yung parang hindi pwedeng hindi pwedeng stay put ka lang sa bahay mo, yung nakahiga ka lang, parang alam mo yun, parang sasabog yung loob-looban mo. Kaya gusto mo yung palagi kang may gagawin kahit wala namang katuturan, basta may magawa ka lang para ma-distract mo lang yung sarili mo. Gaya ko nung nakaraan, naglaro, maghapon magdamag. Parang hindi ko na rin naisip kumain. Parang gusto ko lang maging busy, ganyan. Dahil kakaisip ng mga bagay-bagay. Gusto kong ma-distract yung sarili ko. At gusto ko parang i-divert yung sarili ko dun sa reality. Kumbaga. Yun tayo, ganyan tayo. Gusto natin minsan travel goals. Minsan sabi pa nga hanapin ko muna yung sarili ko doon. Ganyan, punta sa Sagada, ganyan. Di ba? So, which makes sense. If you think about it, when your to-do list is constantly throwing appointment after appointment at you, yung mga task mo, padami ng padami, meeting ka ng meeting, mga task mo sa school, ganyan, wala ka ng space to catch your breath, much less reflect on seriously painful, lingering emotions. Sabi nga, makes sense naman yon. So maybe you never grieve the death of your parents, ganyan, or business is a distraction from that pain. Diba? May mga taong ganyan na parang walang kaemo-emosyon. Maybe meron silang naging miserable sila sa mga trabaho nila, sa marriage nila, sa pamumuhay nila. Pero wala silang nakitang alternative. So nagiging busy na lang sila para mawala sa isip nila yung mga yung mga ganung bagay, mga anxiety na paggawa ng mga big decision. So they keep on working na lang. Medyo maybe naka-experience ka ng serious depression 20 years ago, tapos paulit-ulit mong iniisip, ganyan. Pero para mawala yun, gumawa ka ng isang bagay na magpapalimot dito. Diba? Or maybe feeling mo guilty ka sa broken relationship mo sa kapatid mo, ganyan, or kung kanino man. Tapos yun, nag-stay busy ka na lang para yung guilt kahit papaano is mawala. Lahat tayo, walang exception dyan, diba? Kahit ikaw, ako. Nagagawa natin yun. Maraming rason para gamitin yung busyness as a distraction, as there are people suffering. But because busyness works to keep you distracted, it doesn't mean it's a good idea pala. Just because you manage to keep those scary emotions at bay, that doesn't mean it's healthy o productive, ganyan, or in your best interest din. It doesn't mean makakalimutan mo na si X. It doesn't mean makakalimutan mo na si yung teacher mo na nagpahirap sa'yo, ganyan, na-depress ka. It doesn't even mean it's easier or less painful. Diba? Most people who have developed the habit of keeping themselves constantly busy have been doing it for so long. And yun, almost part of their personality, naging parte na yun. Kaya, which is make hard to even imagine what it would be like
to be not so busy. Parang, alam mo nakakita ka na ng taong gano'n na sa sobrang dami niyang ginagawa or parang siguro teacher mo, ganyan, na feeling mo talagang napaka-busy naman ito. Pero hanggang sa parang naging normal na lang pero hindi natin alam. Parang may ano pala siya. May pinag-aanuhan lang para maging busy. Di ba may mga ganun? Hindi na siya sanay na wala siyang gagawin. Di ba? Hindi ka na sanay na wala kang gagawin. Kaya kapag inaya mo, ay, busy ako kahit wala. Ayun kagad yung unang approach niya. Di ba? Kasi ayaw niyang magkaroon ng puwang sa isip niya na maalala yung painful na nangyari sa kanya or yung emotional na nangyari sa kanya. Yeah, but no matter what your situation, here's the unavoidable truth. Ito guys, pakinggan nyo. Ito yung hindi natin maiwasan na katotohanan. You can't outrun your emotion. Di mo yung matatakbuhan. Distraction is at best a temporary lang and never a cure. Temporary lang ang distraction ng busyness. Pero never siyang naging cure. Babalik at babalik yan. So, yun. Lesson din siguro sa akin to. Lesson sa atin, sa ating lahat. Yan. Plus, we never sweep our emotional struggles under the rug. Yan nga. With constant busyness, hindi natin parang basahan lang or parang dumi lang na pwede nating punasan ng basahan. Yeah. It's like taking out a loan. Sure, you'll get a little breathing room for a while. Yan for a while. Oh, sige. Makakalimot ka for a while. But in the end, maaalala mo pa rin. So, yun ilan na nga ba yung, how many relationships suffer because one person is so busy or preoccupied that they can't be truly present and available for their partner. Diba? Dahil sa sa may naalala ka na 10 years ago na nangyari, tapos naging busy ka, neglect mo na yung iba na experience na yan. Na mo na, yung kunyari, nag-away kayo ng mga tropa mo, tapos sobrang naging busy ka. So, hindi lang sa Oo. Hindi lang sa to. Hindi lang tao. Halimbawa, meron kang dapat na pupuntahan or meron kang dapat na ibang gagawin sa time na yon. Pero nga dahil yun nga, pinipilit mong magpaka-busy sa ibang bagay kasi ayaw mo magkaroon ng parang, alam mo yon, free time para makapag-isip-isip. Ayun, nakakalimutan mo na yung mga bagay. Nakakalimutan mo na, nane-neglect mo na. Oo, which is masama, di ba? Oo. Hindi na nagiging balance yung life mo. Hindi mo alam, may nakakalimutan ka na pala na minsan mas importante. Diba? How many physical ailments are made worse by the wear and tear and constant stress? Ayan. Totoo yun yung kapag parang depressed ka, stress ka. Kahit healthy ka, parang nakakaramdam ka ng lagnat minsan. Na-experience mo na yun. Hindi naman parang lagnat, yung parang sumasama lang talaga yung parang sumasama yung pakiramdam mo, parang kalagyan. Yung parang hindi mo maintindihan na yung diba? Parang di mo maintindihan na parang may mabigat, ganyan, parang may malamig, parang nakakahilo, nakakasuwa, na ewan. Diba? Basta may meron siyang uneasiness. Oo, may uneasiness. Tapos how many genuinely exciting and interesting experiences yung na-miss mo dahil we're too afraid of giving up control over our tightly managed schedule that prevents any alone time with our thoughts and feeling. Ano na yung mga events na na-miss mo? Siguro may birthday party dahil nagmumukmuk ka, ayaw mo na lang pumunta, ganyan. Diba? Here's the real tragedy for people who get in the habit of using busyness. Eto guys yung number 1 pa lang to pagiging busy ginagamit yung pagiging busy para matakpan or yung emotion. Ginagamit yung busyness to distract themselves from their own thoughts and feeling. They miss out on life. May namimiss silang something sa life nila na hindi naman talaga dapat nila ipag-alala. Pero dahil nga
sobrang nagiging busy-busyhan sila. Ayan tayo, di ba? Katwiran natin, kamusta? Ito, busy-busyhan, di ba? Di ba? Katulad sagot mo kanina. Ayun. They spend their entire lives playing defense against an imaginary opponent. Talagang entire life nila, defensive sila. An opportunity of cost, which is that they have no time or energy to play offense, to really go after the things they truly love. So, nawawala na yung gaya ko. Nakakalimutan ko na yung mga bagay na nakapag-upload tayo sa podcast, sa isang podcast nga, pero dahil I'm not feeling good, di ba? Ayun, hindi ako nakapag-edit. Sorry naman guys, sa mga nakikinig sa podcast natin. Bukas talaga. Ayun. Hindi, wala. Take it from a therapist who spent every day witnessing this tragedy. Your mind is not as scary as yung mind mo raw, hindi siya scary place as you imagine it to be. So, wag nating awayin din yung emotion, yung natin. Yet, it contains frightening thoughts and difficult feelings, but you're underestimating your capacity to deal with those difficulties head on. Stop running. Stop running and take back your life. It's worth it, guys. Harapin mo kung ano man yung problema mo. Huwag kayong takbo ng takbo. Yung kapag nagka-problema ka, alis ka na lang. Yung kapag nagka-problema ka, lalayas ka. Alam mo yan? Huwag ganun. Harapin mo. Kasi paano ka move on sa life? Diba? Kasi may mga tao rin maapektuhan sa ginagawa mo. May mga tao rin maapektuhan sa ginagawa mo. Totoo yun. Kala mo ikaw lang, sige, pagka hindi ko gusto dito, alis ako. Kapag hindi ko gusto dyan, alis ako para takbo ko. Takbo ka ng takbo. Paano ka, magtitino sa life mo? Kunyari, lalo't matanda ka na, tapos takbo ka pa rin ng takbo para ka pa rin bata. Pangit yun. Diba? Be mature enough to take responsibility sa ginawa mo or harapin mo yung nagawa mo. Para kung muhugot, pero guys, this is totally not related. Walang hugot yun. Ang ikaw rin niya, yung sim, yung tono mo parang may hugot din eh. Ikaw, ano masasabi mo doon? Sa akin naman dito, ang pinaka-point lang kasi dito sa number 1 na to, yun bang, alam mo yun, hindi mo, yung parang nawawalan ka ng bayag. Alam mo yung term na yun, yung walang bayag. Sige. Okay. Hindi yung parang nagiging duwag. Yung parang nagiging duwag yung bayag mo ka sa mga bagay-bagay. Yung parang nagiging duwag ka sa mga bagay-bagay. But hindi ako nang judge sa mga taong ganito. Pero this is the harsh reality kasi na parang nangyayari talaga. Na kapag meron kang emotions na ganyan, kapag meron kang emotions na nararamdaman, yung parang tinatakbuhan mo siya through your business. But take note of this, hindi naman masama ang magpaka-busy, di ba? Ang masama yung sobrang busy mo na, nakakalimutan mo na yung time para sa sarili mo. Alam mo kasi kapag meron tayong pinagdadaanan na ganyan, nagiging extreme yung emotions natin sa mga bagay-bagay, hindi naman pwedeng takbuhan natin ang takbuhan yan. Tama. Dapat talaga hinaharap natin yan. Dapat hinaharap natin yan kasi that will teach us some lessons eh. Yan din yung magiging turning point ng buhay mo para matuto ka, para ma-realize mo, di ba? At kapag napagtagumpayan mo, di ba, mas magiging mature ka. And kung may ganong mga situation ulit, at least na-realize mo na, napagtanto mo na, napag-isip-isip mo na, alam mo na yung gagawin mo, di ba? You won't commit the same mistake again, di ba? Tama yan, tama talaga yan. So, dito sa situation... Pero walang masama kung talagang nagpapaka-busy ka na, yung halimbawa, yung talagang nag-hustle ka para sa family mo, di ba? Para sa education mo, di ba? Kailangan mo ng financial, di ba? Hindi masama na magpaka-busy para doon. Basta, wag mo lang kakalimutan yung... balanse, alagaan mo pa rin yung sarili mo, diba? Lalong-lalo na yung emotions mo.
dapat maganda pa rin yung relasyon mo sa emotions mo. Tama. Huwag mong masyadong kawawain din yung sarili mo. Yun, stop running back and take back your life. Yun guys. Take back your life. Yun. Sige. So, pangalawang point pa lang tayo. Kagkakaano na tayo. Sige. By the way guys, we will create another podcast siguro kasi dito kung gusto nyo mas extreme sabi nga doon walang censored. Nyari, sinabi namin kanina yung umuurong yung payag. Mga ganun. We will create, just let us know if you wanted. Kasi may mga topic na dapat pag-usapan tayo na hindi natin pwede dito sa podcast na to. Kasi dito medyo tayo, more on positivity, ganyan. Pero doon siguro naisip namin na magkaroon ng another podcast na talagang tawag doon. Hindi naman sa bulgar kumbaga yung kunyari mga salita natin about siguro mga pag-uusapan, mga topic na hindi natin napag-uusapan in a regular sense sa social, ganyan. Pero need i-deal. Kunyari, sa mga sex, ganyan. Mga ganon guys. Diba? Yung mga juicy topics. So let us know guys kasi pinagbabalanuhan talaga namin yan. Kasi let's face reality, may mga bagay na dapat pag-usapan pero we're afraid to ask, then we're afraid to explore. So yun, may mga naisip na ako, especially ngayon lang yata, ngayon ko lang ba sinabi sa ito? Hindi, noon dati pa, diba? Hindi matagal na rin. So yun guys. So yan, sige, number 2, wrap. Number 2 is that you intellectualize your feelings. Ayan, ini-intellectual mo na. Feeling mo matalino ka na. Joke lang. Sige. Suppose you show up to work a few minutes late, eyes red and puffy after another tearful argument with your husband, and a coworker stops and asks you why or how are you doing. What do you say? If you're a typical American adult, you probably say something along the lines of, "Oh, I'm fine, thanks. Oh, I just had a stressful morning. I'm a mess but it'll be okay. Thanks." Mga bagay na ganyan na pag tinatanong ka kung kamusta ka, ang palagi mo lang sagot, okay ka. Pero deep inside, hindi. Diba? Ano tayo dyan? Guilty tayo. You're saying okay even though you're not okay. Guilty tayo dyan ha. Guilty tayo dyan lahat. Aminado ako. Nalala ko tuloy yung K-drama ngayon. Yung kakatapos lang na K-drama. Alin? Na it's okay not to be okay. Oo. Okay, sige. So, hindi ko alam. It's okay not to be okay. Daya mo. Joke lang. Netflix ba yun? So, each of these is an example of meron sa Netflix. Sige. Sabi dito, each of these is an example of intellectualization. It's when you describe how you feel emotionally in terms of conceptual ideas or metaphors rather than plain emotional words. Yan, yung instead na aaminin mong malungkot ka, na upset ka, instead na sabihin mo na nagagalit ka or stressed ka, instead nasasabihin mong pretty anxious ka, napapagod ka na, ang sasabihin mo yung mga kabaliktaran. Diba? So what's the problem? You say, these are just regular expressions we all use to describe how we feel when we're struggling emotionally. The thing is, they're not. Being upset or upset itself is not an emotion. It's a concept, an idea. Stressed is not an emotion either. Technically, it's a physiological response. A little wound up is a metaphor, not an emotion. Many of us are in the habit of using overly intellectual ways to describe how we feel as a defense mechanism. Yan, yun nga, yung instead of admitting how you really feel, instead of sharing
kung ano ba yung pinagdadaanan mo, yung nagiging sinungaling ka na. Hindi naman to the extent na talagang sinungaling. Yung talagang, yung bang nagbibigay ka lang ng excuse, yung pinapaniwala mo lang sila, yung pinapaniwala mo lang sila na, pinapaniwala mo silang okay ka lang kahit hindi. Yun yung nagiging defense mechanism mo. Kasi siguro ayaw mo na kaawaan ka, or natatakot ka na ma-judge kapag ayun nga, inamin mo yung tunay mong nararamdaman, tapos napilitan kang mag-share, di ba? Tapos natatakot kang ma-judge, di ba? Maraming points na ganyan, di ba? Ikaw, naranasan mo na ba yun, yung parang hindi mo sinasabi yung totoo mong nararamdaman sa isang sitwasyon? Oo naman. Sobra. Ilang beses diba? na. Marami na. Walang excuse, lahat tayo. Oo, ganyan. Kasi yun ang defense mechanism natin as a human, as a person. Minsan talaga ganun tayo. Sabihin ko, pero okay lang ako. Pero minsan kasi tinitignan mo rin yung di ba? Pero minsan kasi tinitignan mo rin yung sitwasyon, di ba? Kapag kahit na hindi okay sa'yo, kahit na parang hindi ka okay. Pero parang kapag yung sa sitwasyon, yung kapag parang yun yung magiging safe na answer, di ba? Ita-timing mo rin kasi. Oo. Kunyari, masaya yung buong, tapos sasabihin mo, pangit naman yung sasabihin mo, ay, malungkot ako. Di ba? Parang ang KJ naman yun. Pero, depende rin sa, depende rin syempre sa nangyayari sa paligid mo. Pero kung kunyari, one-on-one kayo ng tropa mo or ng kung sino man, tapos tinanong ko kung okay ka lang ba talaga. Yun. Kapag naggano na ka ba talaga? Kapag may mga ganun term na kapag may mga nagtanong na sa atin ng ganun, nararamdaman nila na hindi ka talaga okay. And siguro, for you, it's time to share na baka yun talaga yung binigay na tao sa'yo para pag-sharean mo. Ganun. So, wag natin siyang i-reject. Saka hindi naman Oo. Hindi naman masama yung ganito, yung magkakaroon ka ng defense mechanism sa sarili mo. Ang masama dito, yun bang palagi na lang. Yung palagi mo na lang ginagawa na nasanay ka na lang na sarilinin lahat ng nararamdaman mo, lahat ng emosyon mo. Oo, parang yun na yung naging routine mo. Habit. Oo. Kapag ka sinasarili mo lang na sinasarili yan, yung mga kastresan mo sa buhay, yung mga pinagdadaanan mo, yung mga emosyon mong ganyan, sasabog din sa'yo diba? Kasi hindi masama talaga yung epekto niyan. Kasi nga yung point dito, yung parang gusto mo lang maging intellectual, yung parang inaano mo na ay hindi mind over emotion, parang mga ganon, lagi mong iniisip yun, kaya sabi mo okay lang ako, ganon yung ganon yung sasabi nito na parang hindi pangit tignan yun, kailangan lalo kunyari ka professional ka ganyan, diba? May mga hawakan tao, kunyari mataas yung position mo sa company, tapos ayaw mong pakita sa kanila na may emosyon ka rin pala. Kaya minsan di ba may mga taong gano'n na parang yung ewan ko nung na-encounter mo na yung ganito, yung parang kunyari teacher, parang siya parang walang pakailam, parang walang emosyon, di ba? Parang gano'n. O kaya si ma'am ganyan, diba? Hindi nagpapakita ng emosyon. Ganun. Kasi yun yung defense mechanism nila din siguro, diba? Ayan. Pero sabi dito, what's more, by avoiding being vulnerable about how we actually feel, will make it hard for other people to help and support us because we're hiding and obscuring how we feel. Yun nga. Diba? Yung hindi na lang ikaw yung nahihirapan, pati yung ibang tao nahihirapan na dahil sa'yo. Feeling mo manghuhula sila. Halimbawa yung family mo, diba? Especially yung family mo, diba? Yung gustuhan nila, yung alam mo yun, concerned sila sa'yo Gustuhan nilang tulungan, gustuhan nilang bigyan ng payo, ng kahit anong kailangan mo. Pero ikaw tong sabi na hindi, okay lang ako. Hindi, okay lang ako. Kaya ko. Magagalit ka pa tinatanong ka. Diba? Yung mga ganun ba? Or halimbawa, sa partner mo, diba? Sa girlfriend mo or boyfriend. Diba? Maraming ganyan Kaya nagkakaroon ng toxic relationships diba? Yung kapag ka may problema ka,
meron kang extreme emotions, pero sarili mo lang. Yung para bang iniisip mo na hindi mo nasasabihin sa partner mo yan kasi nga siguro ayaw mo siyang madamay or siguro ayaw mo lang talagang kahinaan mo or siguro ayaw mo lang talagang sabihin kung ano ba talaga yon or even worse. Pinabahan ako sa'yo, kala ko nawala ka. Nawala. Ayun, sige. Oo nga naman. Saan na ba ako? Nandyan sa inyo. Ayun, dito guys. Live connection ko. Nag-drop. Hindi ko alam. Hindi, yun na, di ba? Naka-record pa ba? Naka-record. Walang cut-cut. Bahala na. Joke. Akala ko akala ko nagsasalita ako tapos wala naririnig. Oo, wala akong naririnig. Scanning tong talaga naman, internet na to. Oo nga eh. Kailan daw? Oo, hindi, yun na nga. Di ba, sinasabi ko, balik tayo. Sige, yung even worse, yung sa tingin mo, wala ka ng tiwala dun sa partner mo, di ba? Masama yun eh. Kasi kapag meron kang problema, kapag meron kang emotion, talagang sabihin mo sa partner mo kasi talagang may pakialam yun sa'yo kasi, di ba? Magiging kayo ba niyan kung hindi, di ba? Kasi they care, di ba? Sabi pa dito, the next time you're experiencing painful emotions and someone asks you how you're doing, think about it like this. What would an 8-year-old kid say? How would they describe how they feel? Without the fancy vocabulary and clever social linguistic skills we adults have, kids tend to just describe how they're feeling plainly. I'm sad, I'm angry, I'm afraid. Diba? Yun yung tama to yung meron kang kapag may nagtanong sa'yo kung ano yung nararamdaman mo, yung para bang meron kang childlikehood na sense. Yung wag mo nang pasikot-sikot pa. Oo, wag ka nang paligoy-ligoy pa. Sabihin mo na agad. Oy guys, iba yung childlike sa isip bata. Iba yun. Iba yun. Yan. Yung childlike. Sabihin mo na agad. Sabihin mo na kagad. Di yung gagawin mo pang manghuhula. Parang hindi na mahirapan yung ano. Oo, pahirapan mo pa yung iba. Hindi yung... Gagawin mo pang... bigla ka na lang mananahimik. Tapos hindi... ikaw pa yung mababader, 'di ba? Na experience mo na siguro. Ikaw pa mismo yung nabader. Bakit kayo nanahimik to? Ano kayo nagawa ko? Ano kayo nasabi ko? 'Di ba? Ikaw pa tuloy yung made-depressed, 'di ba? Nadamay pa. 'Di ba? Nadamay ka pa. Dapat kung may nasabi ka, sabihin niya, Han, na-offend ako sa sinabi mo. Okay, ay pre, medyo may nasabi ka na hindi maganda. Medyo na-offend ako doon. Next time ganun. Pangit diba? Pangit yung nagpapakiramdaman kayo, di ba? Oo. Pangit yung bigla na lang magtatampo, bigla na lang sasabog, bigla na lang mawawala, ganyan. Pinagpaparinig pa, Hirap yung ganun. Pambihira. Kaya sabi dito, we adults would do well to take a lesson from kids and relearn how to be honest and direct in describing how we feel emotionally. Yan yung pinaka-point dito. Be honest and direct in describing how we feel emotionally. Yeah. Tama. So yun, guys. Kapag may sign ka na ganun, na nagiging intellectual, nagiging defense mechanism mo na lang palagi yung pag-i-intellectualize ng feelings mo. Yan, isa na yung sign na meron kang unhealthy relationship with your emotions. Lahat na lang dinadala mo na sa isip. Alam mo yun, lahat inaakyat mo sa isip mo. Hindi ka na nag-iiwan sa heart mo. Yung iba naman sa tiyan na lang ilalagay. Ayun. Kumakain na lang. Hindi. Yeah. So walang exception dyan. Lahat tayo guys, guilty. At there's some point in our lives or maybe it's happened or will happen. Lahat yan tayo nakakaranas o mararanasan natin. So yun, di ba? Maganda yung nagiging aware tayo ngayon. Naging ganito pala ako. Naging ganun pala ako. So yun. Tama. Next.
Next, number 3. Ayan. You feel bad about feeling bad. Diba sabi nga, may nagsasabi sa atin na alala mo, it's okay not to be okay, diba? Diba? Pero ikaw, you feel bad about feeling bad or about feeling not okay. Parang sa tingin mo, ang sama nun. Ito sabi dito, merong 2 near universal truths about every person who walks into sa isang office daw para sa mga therapists or psychologists. Ito, may dalawang klase daw ng tao. Ito, they feel bad. Una, they feel bad, obviously. Sige. Una, they feel bad, obviously. And pangalawa, they feel bad about feeling bad. Magkaiba. Ano yun? Dalawang klase ng tao. Yeah. Yung una, they feel bad. Obviously, they're experiencing one or many very painful emotions. From sadness and loneliness to anxiety or guilt. And they don't know what to do about it. Ayun, they feel bad. They feel bad. Meron kang nalulungkot ka, anxious ka, or guilt, sadness, malungkot, alone. Pangalawa, they feel bad about feeling bad. They feel bad about feeling bad, which is parang hindi okay. Sabi dito, they're angry at themselves for feeling anxiety and being weak. Galit sila sa sarili nila. Na they feel bad. They feel guilty about feeling relief when a family member with whom they had a difficult relationship with pass away. Ayan. They feel anxious that they might feel depressed again in the future. So, dalawang klase ng tao, yung you feel bad and you feel bad about feeling bad. Yung number 1, inevitable daw yan. Inevitable. Parang si Thanos. Hindi may iwasan. Parang si Thanos. Inevitable. Certain to happen. Unavoidable. Yung feeling emotions, including the uncomfortable ones like sadness, fear. Lahat yan, inevitable part of being a human. You can't avoid emotional pains. Sino sa atin yung hindi pa nakaramdam ng sadness? Wala, di ba? Wow. Wala, yan. No? kahit nga baby, umiiyak eh. Oo, di ba? Fear. Di ba? Fear. You can't avoid emotional pain. Shit happens and we feel bad. Di ba? Yun yung reality eh. Di natin matatakasan yun eh. Shit happens, guys. Shit happens. Shit happens at school. Shit happens at home. Shit happens everywhere. And there's no escaping about it. Pero ito yung number 2. Ito na yung self-inflicted. And with practice, ito yung na-avoid natin. Yung number 2. Oo. Yung the feeling bad about feeling bad. Ito yung pwede mong iwasan. Ito, when we observe ourselves feeling bad and then judge ourselves as bad or weak or immoral for feeling that way. Dito na tayo magkakatalo. We are the second layer of painful emotions on top of the difficult feeling we already feel. Diba? Dinadagdagan pa natin. Diba? Oo, sige, malungkot tayo. Pero, iniisip mo sarili mo, ay, ang tanga mo kasi malungkot ka na naman. Ayun. Ano na naman yun? Diba? Dinagdagan mo lalo. Ginatungan mo lalo. Sabi nga dito ni yung famous novelist o manunulat na si Haruki Murakami. Siguro Japanese to. Malay natin, baka Spanish. Yeah. Pain is inevitable. Suffering is optional. Yun. That's the point. Pain is inevitable. But suffering is optional. You're sad, but if you suffer from that sadness, that's your choice. Your
you're crying, but if you cry all day, to the point na nagsasuffer na, pati yung kapitbahay, naririnig yung iyak mo. Diba? It's, diba? So yun, for all sorts of interesting but complicated reasons, our culture instills in us from the youngest age that to feel bad is bad. Ito na yung inaano sa atin ng culture natin ngayon. It's a subtle distinction, but it makes all the difference. Diba? Ito na yung inaano sa atin ng kultura natin ngayon, ng sistema eh. Yung, to feel bad is bad talaga. When you touch a hot pan or stove, diba? Napasok ka na sa ganyan. The pain signals fire through our neurons and you instinctively pull back your hand. Instinct mo yun, yung i-pull back mo yung hand mo. Kasi meron kang sensation ng pain. Oo, reflex mo na yun. Kasi meron kang sensation ng pain na nangyari from touching a hot pan. Diba? Ito undeniably feels bad yun. But it would be silly to say that the pain itself is bad. Diba? In fact, it's good. Diba? Our bodies have pain for a reason. Without pain, you would likely have left your hand burning on the pan for a lot longer. Diba? Resulting in a much more serious third-degree burn. So, the same thing daw in our emotion. Diba? Yung reflex mo, oo, napasok ka. Painful. O ibig sabihin, aalisin mo na yung kamay mo doon. Pero iba na yun kapag masakit, ginano mo pa yung kamay mo. Diba? Dalawang kamay pa, ganun. Diba? Ibang usapan na yun. Diba? Same thing daw for our emotion. Just because an emotion feels bad, it doesn't mean it is bad. Ayun, example lang sadness. It is not bad. Actually, sadness sometimes, makes you feel more mature or it makes you feel more sometimes relieved. Parang ganon. Kasi hindi sa buhay, hindi lahat puro saya eh. Boy, ano yan? Boy, hello. Diba? Andiyan ka pa ba? Hello. Ayan. Ayun. Hindi lahat sa life puro saya. Tandaan nyo yan, guys. Just because an emotion feels bad, it doesn't mean it is bad. Hello, Rap. Nandiyan ka pa ba? Mm-hmm. Kala ko nawala ka. Puro sarap. Oo. Hindi araw-araw Pasko. Oo, hindi araw-araw Pasko. When you operate under the assumption that every painful emotional experience is bad, you get yourself into all sorts of unconscious habits designed to get rid of those painful feelings. So nagiging unconscious ka na, nagiging parang habit mo na. Nagiging habit mo na yun, na hindi ka na aware na gano'n na pala. But as we've talked about in last couple options, ayan, nawawala daw siya. Okay lang yan. So yun, kaya tawagan natin ulit si Rap. Nawawala daw siya eh. Wala nang cut-cut to, guys. Kasi papakat na lang tayo dito eh. Naririnig niyo ba? Baka nakamute yung mic mo. Hey babe. Where are you, babe? Hello. Hello. Lost connection. Ayan. Guys, pasensya na. Talagang wala. Ganto kami dito sa bundok. Okay, tawagan natin ulit. Wala nang cut-cut. Tapos, kakat pa ba natin yan that's not being unprofessional. Pero, this is the reality na kailangan nating unreachable na siya. Baka wala nang load. Tingnan natin. Baka wala na. Kasi guys, sirap. Lang siya, nag-data lang siya talaga. So talagang effort para sa kanya yung gawin tong episode na to. Actually, hindi na kami nag-video call kasi mas lalong ang tawag doon, mas babagal. Kumbaga, mas babagal yung data
kapag naka-video, so audio na lang. So, unreachable na siya. Anong nangyari? Sige, tignan natin. Chat natin siya. Nangyari. So, balik tayo doon. Sige, habang tinatawagan ko si Rap, balik tayo sa topic. Ayun, just because an emotion feels bad, it doesn't mean bad. If you want to develop a happier, healthier relationship with your emotions, remind yourself that that just because a particular feeling feels bad, that doesn't mean it is bad, or that you experiencing it is a bad sign. Yun. Ayan. Ulitin natin. Nag-chat siya. Ayaw daw niya makakonect. So, okay lang not to be okay. Yun yung guys, tandaan nyo. Let's accept your emotions, even the painful ones. O yan, di ba? Let's accept your emotions, even the painful ones. You still feel the pain, but you'll save yourself a lot of suffering. Okay lang hindi maging okay kasi lilipas din yan. Hello. Yan, wala pa rin. Redial na lang. Baka nagka-problema lang sa internet. Kasi guys, sa liblib, hindi naman liblib, pero parang nasa, sila nakatira? Medyo dulo ng kabayanan. Tapos ang gamit nila, yung prepaid lang ng Globe Wi-Fi. Ayan. Nag-accept siya, kaso hindi lang siya makakonect. Parang hindi niya ako marinig. Hello. Ayun, bumalik na. Hello. Ayan. Tama-tama, number 4 na. Ayun. Bakit nawala? Telco company sucks, man. Nawala. Okay lang yan. Sige. Kailangan pang i-restart para mag-connect uli. Yung... Umay. Yung Globe Prepaid yan, di ba? Nagbabayad kami ng maayos dito. Oo. So, okay. Umay. Okay, sige, okay lang yan. Okay lang. It's okay not to be okay. Pero pagdating sa internet siguro hindi talaga. Ano na? Asa na? Iba-usapan na yun. Number 4 na tayo. Pagdating sa internet, ibang usapan na yun. Talagang hindi okay yun. Joke. Ayan, sige. Number 4 na. Okay. Sabi dito, number 4, your self-talk is harsh and judgmental. Eto na. Yung kapag kinakausap mo na yung sarili mo, yung masyado ka ng harsh sa sarili mo. Tsaka kapag nagiging judgmental ka na, yan. It's ironic that so many of us are compassionate, understanding, and gentle when faced with other people's difficulties and emotional struggles. But when faced with our own painful emotions, we're just opposite. We tend to be judgmental, intolerant, and harsh with ourselves when we're struggling. When we're anxious or afraid, we tell ourselves to pull it together or remind ourselves that you're always crying and worrying over the smallest things. Why can't you just be normal? Yan, kapag kayong may mga times na naguguluhan ka, natatakot ka na, yung imbes na i-encourage mo yung sarili mo, imbes na palakasin mo yung loob mo, mas dinadown mo pa yung sarili mo. Yung bang ginajudge mo na yung sarili mo na, ano ba yan? Ang duwag mo naman, ang hina-hina mo naman. Diba? Bakit ka ba palaging iyak ng iyak? Diba? Ayoko nang umiyak. Bakit ka ba kasi ganyan? Diba? Ano ba self? Yung mga ganyang point ba? Diba? Tama. Daw? Wala ka naman. Tapos, kala ko na wala when we're sad and depressed, we reprimand ourselves. Sige. Sabi dito, do you know how many other people have it way worse than we do? Show a little gratitude. Yan. Yung kapag yung parang naiinis ka na kasi meron ka, halimbawa, meron kang pera,
Diba? Mabilis na naiinis internet. ka na, di ba? Di ba? Ano na yun? Kakaiba na yun, di ba? Naiinis ka kasi meron ka. Di ba? Iba yan? Ako meron, pero yung iba wala. Iba. Kala ko yung naiinis ka sa iba. Di ba? Kahit naman, kahit yung alam mong dapat kang matuwa, pero imbes na yung parang naiinis ka mismo sa sarili mo, di ba? Ba yan ang yaman ko imbes na matuwa ka, naiinis ka. Ba yan ang yaman ko, nakakainis. Hirap na akong gastusin yung pera ko para maubos-ubos. Di ba? Sabi dito, ang gandang problema nun. Pero anyway, yung para bang inaano mo na yung sarili mo. Yung para bang ginigilty mo na yung sarili mo na yung parang ginigilty mo na nga yung sarili mo na ako meron pero yung iba wala. Dapat mamigay ka. Ano ba yan? Ang damot-damot mo. Yung mga ginaganyan. Basta yung parang ginajudge mo na talaga yung sarili mo. Kaya yung kinaiinisan mo na mismo yung sarili mo. Yung you're being mad at yourself for just being yourself. In other words, we're pretty mean to ourselves at precisely the moments when we should be kind. And this means mostly comes in the form of over harshly and negative self-talk. Yung mas kadalasan, di ba, kapag meron ka ng extreme emotions, yung marami ka ng pinagdadaanan sa buhay, ayan na yung talagang kinakausap mo na yung sarili mo. Yung alam mo yun, nakikipag-usap ka sa sarili mo gamit yung isip. And then parang kaaway mo na yung sarili mo. Self-talk is the running commentary and narrative that we all have going through our minds nearly all the time. For some of us, through this voice in our heads is a judgmental tyrant, constantly putting us down, criticizing, worrying, ruminating, and generally making us feel like garbage. We take it for granted that this voice is always playing in our heads, and we assume that the nature of this voice is simply who we are. But that is not true. Your self-talk is largely a learned habit, generally picked up from parents or caregivers early in life, then reinforced via friends and ourselves as we get older. But the truth is, how we talk to ourselves is a habit, nothing more, nothing less. Yeah. Yan. Yung pagkausap daw natin sa sarili natin, hindi yan unusual thing. Hindi yan parang baliw. Hindi yan bagay na mamaan. Oo, na weird. Hindi yan bagay na natututunan. Isa lang yang habit. Kaugalian mo lang yan. Yung pagkausap sa sarili mo. Diba? Nothing more, nothing less. Nothing more, nothing less dapat. Yung ba nararanasan mo ba yan? Ginagawa mo ba yan? Kinakausap mo yung sarili mo? Oo naman. Lalo kapag may mga kailangan akong gawin. Kunyari naliligo. Ano ba dapat kong gawin ngayong araw na to? Okay, ganto. Okay. Ganun. Parang ayun lang. Di ba? Ikaw, paano mo ba kinakausap sarili mo? Ang cute-cute ko, ganun. Ikaw, paano ba? Daw, wala ka na naman. Naglalag na naman siya. Hello, Rap. Kayo guys, paano nyo nga ba kinakausap yung inyong mga sarili? Connection lost na naman siya. Ayan. Diba, minsan kasi ganun tayo eh. Ayan, nawala ka na naman. Sir, hello. Are you still there? Guys, pasensya na kasi wala, ganito talaga ang buhay natin. Talagang effort talaga for both of us just to record together. Kaya mas madalas kasi, yun nga, papansin nyo, yung episodes namin is, isa-isa, minsan ako solo, minsan siya solo. Kasi talagang, it's an effort for us to record an episode like this na magkasama kasi internet, ganyan. And ayun, I hope nandiyan pa rin si Rap. Hello, Rap.
Are you still there? Hello. Ayun, it's an effort for us. Kasi yung sa lugar kasi nila, walang internet. Walang... Teka lang, tinatawagan. Tinawagan ko siya, tinatawagan niya ako. Ayun. Well, end. Ayun, guys. So, nagtatawagan kami pareho. Ayun. Hello. Are you there now? Hello, are you there now, Rap? Hello? Hello? Hello, Rap? Hello? Hello? Ayan, narinig na kita. Narinig na kita ng konti. Ayan na, ayan. Yun, narinig na kita. Yun. Narinig ko na yung maganda mong boses. Yung nakakabigani mong boses. Ayun. So, yun nga. Ayun nga. So, yun, sabi niya. Asan ka na? Nothing less. Ina-explain ko lang yung situation natin na talagang effort para sa atin yung ginagawa natin ito na we record together. Kaya mas madalas marinig nila sa podcast yung solo mo, solo ko. Kaya guys, talagang thank you sa suporta, thank you sa mga sa pakikinig nyo. And by the way, siguro sana by Wednesday, ano ba ngayon? Tuesday, tama, Tuesday ng madaling araw. By Wednesday pupunta dito si Rap bukas para makapag-record ulit kami ng mas malinaw together. So, looking forward doon pre Ikaw agahan mo. So, yun. Tuloy na natin. Saan ka na ba? Yun, yung nothing more, nothing less. Tignan natin. Sabi dito, the thing is, if you're in the habit of talking to yourself in a harsh, judgmental way, especially during times of emotional pain, you're going to be fueling the flames and increasing your suffering. Because as decades of psychological research has confirmed, how we feel emotionally is mediated by how we think and interpret the world around us. In other words, how we habitually think and talk determines how we habitually feel. Yan. Kung ano daw yung kadalasan mong iniisip at kung ano yung kadalasan mong sinasabi, yan din yung kadalasan mo mararamdaman. Kaya kung inaano mo sa sarili mo, nalungkot mo ngayon. Which is true, di ba? Oo. Talo ka lulungkot. Kapag ka palagi mong iniisip, malungkot, kapag palagi lumalabas sa bibig mo, negative, kalungkutan, di ba? Ganun yung mararamdaman mo, di ba? So, yun. An obvious sign that your relationship with your emotions needs work is if your inner narrator is a jerk. If your self-talk is condescending, intolerant, and judgmental of your feelings, what kind of a relationship can you really expect from those feelings? The key is to realize that no matter what kind of habits of self-talk you've built up over the years, with practice, they're changeable. You can learn to be more compassionate and gentle in the way you talk to yourself, and especially the way you talk to yourself about the way you feel. When we're upset, we need our inner voice to be a friend, not to be a bully. Yun. Ayun yung punto mismo. Diba? You need your inner voice to be your friend. Diba? Lalo kapag wala kang makausap na iba. Yan kasi sa bawat tao, diba? Meron tayo yung inner voice, yung parang tao na ikaw mismo, yung, alam mo yun, yung parang may boses sa loob-looban mo. O yung parang may yun, kapag ka yung inner voice mo na ganon, yun na nga, binubuli ka na, nagiging judgmental na sa'yo, hindi na healthy yan. Diba? Kaya dapat yung inner voice mo, kaibigan yan, katropa, yung makakausap mo, hindi dapat yan yung mambubuli sa'yo. Diba? Kaya yun, observe it, and yun nga, yung malalaman kung healthy pa ba yung relationship mo with your emotions. Tama. So next, number 5. Yan, malapit na tayo. Yan, number 5 na. Next is, you're always looking for reassurance. Naghahanap ka lagi ng reassurance o ano nga ba tong
Reassurance. Ano ba ibig sabihin nito? Yung action of removing someone's doubt or fear, ganyan. A statement or comment that removes someone's doubt. Yung parang kailangan may reassurance ka para hindi ka nagdududa, ganyan. Another hallmark of an unhealthy relationship with your emotion is that you lack confidence in your ability to manage difficult emotions on your own. Yan. Hindi mo ma-manage yung mga different emotions na nangyayari sa'yo. As a result, it's easy to get in the habit of seeking reassurance and comfort from others. Example, you're worried about that weird pain in your side. Diba? Could it be cancer? And so you instantly call your mother to see if she thinks that you should call the doctor. So, mom assures you it's probably just a cramp and nothing to worry about. Diba? Naghahanap ka ng ano. Ito, example number 2. You feel guilty that when you decided not to participate in the extended family Christmas celebration this year. Kasi you ask your wife one more time whether she thinks it was really a good idea. Example number 3, your partner still seems a little upset. So you ask him for a third time if he's sure there's nothing wrong. At ako yung number 3. Paulit-ulit ko tatanungin minsan yung tao Uy, okay ka lang ba? Kapag sinabi niyang okay, parang yung sa tingin ko parang hindi pa okay. Pero okay na talaga siya. Yung parang the way lang niya sabihin, okay lang ako. Okay lang. Ganun. Pero parang may pag-irap. Parang ako magdududa pa minsan. Di nga, okay ka lang. Oo nga, hanggang sa mabubuisit na kasi kakatanong ko. Pero okay na talaga siya. Parang ganun. Minsan ganun ako Wala, siguro ikaw rin naranasan mo yan or yung mga nakikinig sa atin. Wala namang exception dito Lahat tayo naranasan na natin to at some point in our lives. Tama. Wala tayo dito. Lahat tayo naranasan na. So here's the thing. While reassurance keeps feel good temporarily because it alleviates some painful emotions like anxiety or guilt. O nga naman, kapag nakarinig tayo ng assurance from others, marirelieve tayo kasi, okay, puti na lang. Sige, salamat. Puti na lang ganito kasi nag-aalala ako. Parang ganun. It easily slips into a vicious cycle of ever lower and lower confidence into one's own ability to tolerate and manage difficult feelings and uncertainties. So parang dahil paulit-ulit nating gagawin, wala na tayong sa sarili natin, confidence sa sarili natin na gawin yung bagay na yun na parang magdududa na talaga tayo sa sarili natin. Okay lang kaya talaga siya. Parang wala na tayong na tiwala sa sarili natin na kapag narinig natin yun na okay lang yung tao, magdududa tayo kasi parang sa atin mismo wala. Diba? Parang pababa yung self-confidence natin sa nangyayari o managing in difficult feelings and uncertainties. Like most addictions, ito sabi, reassurance seeking is a trade-off of our long-term happiness and health for short-term comfort and ease. So, lagi ka na lang nagsisik ng reassurance from others. Nagiging dependent ka na. And, parang addiction din daw yun. Kunyari, magjowa. Lagi nilang tinatanong, love mo ba ako? Diba? Parang walang diba? So, habang paulit-ulit mo palang ginagawa yun, you're more seeking more na magiging lalong dependent ka sa kanya. Or sa mo. Laging gusto ng reassurance, no? Oo, reassurance. Parang wala kang tiwala, kumbaga. Ganon. Or parang, basta, nagiging ka na sa sarili mo na nagiging lalong dependent ka doon sa ganon. Love mo ba ako, ganon. Diba? Parang, may mga ganyan di ba? May mga ganyan. Lahat tayo naranasan yan. So, di ba?
Lahat tayo na itanong yan, well, labo ba ako talaga? Ganun, di ba? Ganyan. Lahat tayo. The solution is to learn through your own hard-earned experience that you can tolerate and manage difficult emotions on your own and live to tell the tale. In other words, the solution is to build confidence sa sarili mo. Build confidence sa sarili mo. Ayun yung previous topic natin. I think episode 19 or 20. Yung solo ako doon sa NYOP. Pakinggan nyo guys. Building your self-confidence, diba? And like any skill building endeavor, the best to start is small and work your way up. Eto, may mga suggestion. Instead of instantly calling your son to see if he made it home after his flight, kunyari magulang ka. Yan na. Instead of instantly calling your son to see if he made it home after his flight, wait 15 minutes and prove to yourself that you can live with your anxiety instead of instantly alleviating it with reassurance. Kunyari, hindi naman maiwasan sa ating nag-aalala. Kunyari, tayong dalawa nagkita tayo tapos paalam na uwi na. Siyempre, di ba, minsan ganun tayo, text ka pag nakauwi ka na. Di ba? Tapos mamaya hindi nag-text, so tayo parang anong nangyari dun? Delikado pa ng panahon ngayon. Ganyan ako minsan eh. So, why not try? Wait 15 minutes, hayaan mo talaga siyang, huwag ka masyadong paranoid. Yun yung sabi dito eh. Diba? Yung sobrang pagkaalala mo, di ba? Minsan nagiging nagiging mali na, di ba? Nagiging negative para sa iyo eh. Nagiging negative para sa iyo. Okay, ito. Sabi, may suggestion pa dito. Rather than peppering your partner with questions about how they feel, ayun nga, sabi, love mo ba ako, ganyan. Give them some space, trusting that they will come to you if that's what they need or want. Or kung may kailangan sila or kung di ba, sa partner mo, huwag yung tanong ka ng tanong. Kasi, minsan nanghirap din, no? Minsan nakakairita. Ganyan. May mga tao kasing gano'n, irritable masyado. So, ayun nga, may mga tao rin naman talaga na ganito. Mali pala yun. You wouldn't learn how to do long division if your teacher gave you the answer. Oo, nakakaurat. Lalo yung wifi, ganyan. Pag nagpawala-wala. Di ba? Anxious tayo sa reality. Anxious tayo sa internet connection natin. Alam, meron pa ba? Narinig pa niya ba ako? Narinig. Di ba? Yung nangyayari ngayon. Ito, isang example. Ganyan ako kapag hindi na kita naririnig. Wala na yata siya. Patay. Di ba ganon? Anxious ako masyado. Pero tahimik ka lang pala. Nakikinig ka lang pala. Mga ganyan minsan eh. You wouldn't learn how to do long division if your teacher gave you the answer every time you got stuck. Oo, nakikinig lang ako. Oo. Sabi dito, hindi tayo matututo kung kunyari yung teacher natin may pinapa-research. Kaya nga research tayo, magre-research. Tapos tanong tayo ng tanong sa kanya. Tama. Hindi tayo matututo. Diba? You wouldn't learn how to tie your shoes if your parents always bought you Velcro sneakers o yung easy ginagano na lang. Tama. Or tied your shoes for you, or someone else is tying your shoes for you. Hindi ka matututo sa buhay kung, di ba, basta. Di ba? Sabi nga, di ba, totoo yung you learn from experience. Diba? You learn from experience. Gaining confidence is your ability to manage your own difficult emotions. It's no different. It's a skill you must build yourself. Skill pala yun. You gain confidence para sa sarili mo. Skill pala yun. Self-confidence. Skill yun. It will be hard and it will take time daw, but in the end it will be worth it kapag natutunan yung maging self-confident, hindi yung umaasa na lang sa iba. So yun, next, second to the last. So guys, I hope may natutunan kayo
Ang ganda ng natin, naging discussion natin ngayon. Next rap. Ito na, anxious na naman ako kasi hindi mo delay lang talaga, guys. Pansin nyo yung... So, dito sa second to the last na sign kapag ka... diba, delay. Kapag ka unhealthy relationship with your emotions, eto. Kapag ka you procrastinate a lot. Yung kapag ka masyado ka na nagpapalipas ng mga bagay-bagay. Delay or postpone Procrastination is a complex issue with all sorts of causes and consequences. And it's something we all do from time to time. But if you find yourself consistently procrastinating in many areas of your life, it could be a sign that the way you handle your emotions is not working too well for you. Procrastination means putting something off until later despite knowing it will cost us more in long term. It is a form of instant gratification, but not in the pleasurable sense of eating a candy bar or impulse buying those new shoes. Both of those are appetitive in nature. Things we do because they add a positive feeling. Ako madalas akong ganito, nagpa-procrastinate. Lalong-lalo na sa mga schoolworks, sa mga paperworks. Wala namang exempted dito di ba? Kaya ko siyang gawin ngayon, pero pinapagpalipas ko. Tayo guilty dyan. Kapag halimbawa, merong schoolwork, merong activity na binigay, tapos ang deadline niya sa Friday pa, pero binigay siya ng Monday. Even though ganun siya kahirap, even though challenging siya, marami kang dapat gawin, kaya matagal-tagal yung deadline, sa akin ang ginagawa ko dito, pino-procrastinate ko siya. Hindi ko siya ginagawa agad. Ginagawa ko siya kapag halimbawa, Thursday na, Wednesday. Malapit na. Alam mo yun? Kasi para sa akin, parang nasanay na ako sa ganun. Na parang parang mas nagpa-process yung utak ko kapag malapit na yung deadline. Mas nagpa-process yung utak ko, tsaka mas lumalabas yung sipag ko kapag rush na. Tama. Pero deep inside, I hate myself for doing that. Kasi alam mo yun, kahit madali o mahirap yung gagawin parang, diba? Kahit madali o mahirap, mas parang pag madali lang. Binibigyan mo ng ginagawa mong tawag dito, binibigyan mo ng saglit na kasiyahan yung sarili mo. Diba? Yun yung sinasabi na, chill now, suffer later. Chill now, suffer later. Tama. Kung ginagawa mo na lang agad, diba? Halimbawa, Monday binigay. Monday din ang gabi ginawa mo. Edi Tuesday hanggang Friday, wala ka nang gagawin. Pero ako, hindi ako ganun eh. Alam mo yun, ang hirap talaga. Ang hirap na niya mag-adjust. Ang hirap na niyang tanggalin. Pero minsan nakokontrol ko din naman kapag talagang pinupush ko yung sarili ko. Kasi minsan, pero anyways, nadidistract kasi tayo. May iba-iba namang may iba-iba namang way yung tao kung paano, di ba, kung paano nila i-handle yung those kind of things. Meron talagang talagang sanay na. Meron talagang taong ganon. Pero siguro dahil procrastinate nila. Nasanay na silang gawin. Diba? Naging habit na nila. Meron talagang ganon na nagiging easy na lang talaga sa kanila. Diba? Hello mga students. Are you there? Kaya nga yung procrastination naman kapag nagpo-procrastinate ka sa mga bagay-bagay, hindi naman siya masama. Maganda din siya kasi parang in a way, parang nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Parang sinasabi mo, ay hindi, kaya ko yan. Kaya ko ito. Kahit sana yan, madali lang pero, yan. Lang yan. In a short term. Yan, huwag kang mag-alala. Yung mga ganyan, Yeah, pero kapag kayong lahat na ng bagay, pino-procrastinate mo, yan na yung mahirap. Kahit yung seryosong bagay na. Kahit kunyari yung pinapagpaliban mo muna. Kailangan talaga. Kunyari, ang pangit naman yung kunyari life-threatening emergency na. Bukas na lang yan dalhin sa ospital. Mamaya na yan. Tawa. Di ba? Life-threatening na tapos procrastinate. Pagka ganun ka talaga. Ang pangit ng ganun. Di ba? Kunyari emergency na, may nasagasa ang bata. Hindi, bukas na lang yan. Diba? Ang pangit. Diba? Nag-procrastinate na rin. Hindi, bukas na pabayaan nyo na muna yan dyan. Mabubuhay pa naman yan. Diba? Ang pangit.
Diba? Na-apply din siya sa sitwasyon. Hindi laging ganun. So, yan. Kapag ka talagang alam mong kaya mo naman, di ba? Yung wag mo muna stressin yung sarili mo. Ganun kasi yung motto din sa buhay eh. Sige, yaman mo na dyan. Hindi ko papagka-stressin yung sarili ko dyan. Iipunin ko lang para isang stressan na lang. Diba? Iipunin mo. Diba? Tatakbuhan mo muna ng sandali tapos sige, saka na. Hindi mo alam, mas lalong naipon, mas lalong diba? So ayun, sabi dito, motivation and confidence are feelings that result from doing worthwhile things. They're an effect, not a prerequisite. But ultimately, it all boils down to your relationship with your emotions. Do you see unpleasant feelings like anxiety or shame as immovable obstacles that prevent you from doing what you want? Eto na. Kapag kayong nagpo-procrastinate ka pero nagkakaroon ka na ng anxiety. Yung nagkakaroon ka na ng self-guilt, yung nag-aalala ka na halimbawa, may dapat kang gawin ngayon pero sabi mo, mamaya ako nagagawin. Pero nag-alala ka. Pinili mo yung choice na yun, pero nag-aalala ka. Hala, baka mamaya baka mamaya hindi ko kayanin. Baka mamaya kulangin ako sa time. Diba? Imbes na nag-procrastinate ka para makapag-relax muna, yung procrastination mo, mas mas na-stress ka pa kasi inalala mo ng inalala pa. Diba? Kapag dumadating na sa point na gano'n, masama na yan. Feeling good is nice, but it's important na you take feeling good as not a requirement for taking action. Diba? Feeling good is nice, but it's not a requirement for taking action. Hindi yung kikilos ka lang, ibig sabihin ito, hindi yung kikilos ka lang kapag sa tingin mo you feel good. Maganda yung pakiramdam mo. Yung nice, yung you feel good, diba? Nasa mood ka. Diba? Ngayon mo lang gusto gawin. Hindi kasi lahat ng bagay nakadepende sa iyo eh. Diba? Tama. Hindi yung kikilos ka lang, hindi pwede sa lahat ng oras yung kikilos ka lang kung kailan mo gusto. Tama. Diba? Nakadepende pa rin, hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng gawain nakadepende lang sa'yo. Hindi umikot ang mundo sa'yo. Huwag kang makasarili. Hindi umikot. Totoo kita eh. Totoo kita eh. May plato dyan kanina pa eh. Oo. Di ba? Bihira. Oo, di ba? Relate mo yan. Ay, isa din yun, di ba? Kapag kapag kakain, di ba? Sa bahay, di ba? Kasi apps nyo lang kumain imbis na hugaan agad yung pinagkainan, di ba? Mamaya na yan, ganyan. Ganun. Kung mamaya na, tas mamaya wala na kayong magamit na kutsara, di ba? Kasi di pa hugas. Yung na naghuhugas, yung mga pusa o yung mga ipis na dinidila-dila. Yung ipis na. Ayun. Anyways. Ganyan talaga. Kaya, sabi dito, you don't need to eliminate painful emotions in order to live your life. In fact, it's only through living your life alongside all your emotions that you learn to manage them effectively. Yun. Live life with them. Hindi mo kailangang tanggalin lahat ng mga painful emotions, di ba? Hindi pwedeng mabuhay ka ng puro sarap lang, na puro saya lang. Dadating ang time na there will come a pain, there will come a challenge, there will come an obstacle, di ba? Pero you live your life through it, di ba? Live your life alongside all your emotions. Hindi mo pwedeng diba? tanggalin. Mabuhay ka ng masaya, mabuhay ka ng may lungkot, mabuhay ka ng may galit, di ba? Mabuhay ka ng may uncertainty, at mabuhay ka ng mapayapa. Lahat ng emotions. Nandyan lang. Diba? Pero you live through it. Yan, mamamanage mo ng effectively yung buhay mo eh. Sabi nga you live through it, not you live on it. Kahit anong mangyari, di ba? Amen. Amen. Ayun.
So yun lang sa number 6. Next na tayo, pang last na, no? Parang marami pa tayong gusto sabihin pero tayong oras. Naka 1.5 hour na tayo. Baka maubusan ka na ng data. Hindi naman siguro. Next is yung last natin. Ito na. You don't know what you want. Hindi mo alam kung gusto mo. Ito yung isa sa sign na may unhealthy relationship ka with your emotion. Hindi mo alam yung gusto mo. Ito yung interesting part No matter how severe the emotional struggles, the first type of person or in the person with the clear sense of values and desires tends to be quite successful overcoming their struggles. It's as if having a clear sense of your values and knowing what you want makes it a lot easier to work through any sort of challenge, including emotional struggles. Yan. Pero kapag may clear sense ka raw ng values and desire mo, ma-overcome mo yung anumang struggles na nararanasan mo ngayon. Dahil alam mo yung purpose mo, alam mo yung goal mo sa life. Diba? Not knowing what's really important to you in life is a major emotional liability. Diba? Madalas kasi tinatanong sa atin, ano nga ba yung goal mo in 5 years? Paano mo nakikita yung sarili mo? In 10 years, in 1 year, in 2 years. Dapat malinaw sa yun yung goal mo, malinaw sa iyo yung ano yung gusto mo sa life mo. Kasi kapag wala yun, meron kang major emotional kapag tanong yung mga taong ganun, parang nakaka-pressure na din no? Hindi, baka kasi wala sila, kaya ganun. Naghingi sila ng idea nila. Pero kung ikaw, sa sarili mo, dapat alam mo. Okay. Okay. Dapat alam mo sa sarili mo. Tama. Huwag kang mape-pressure kung hindi mo rin alam pa. Baka may kailangan pang matutunan sa buhay or may hindi ka pa na-experience. Pero as long as you know your purpose, you know the end goal ng purpose mo, yung end game, which is, yun nga, maging successful. Halimbawa, 16 years old ka pa lang, tapos pressure ka na, ano kayo magiging buhay ko? Paano na ako mabubuhay? Iniisip mo agad kung sino, diba? Kung magkakatuluyan ba kayo ng mangarap ka mo muna. Pusang gala, yan. 16 years old. Mangarap ka lang muna. Tapos mangarap ka. Basta alam mo may pangarap ka. Kunyari, hindi masama magkaroon ng maraming pangarap. Kunyari, nangarap ka na maging it all starts with a dream. Businessman. Pero it doesn't mean ayun yung magiging gusto mo. Mag-start din ng sarili kong blogspot. Tapos ganyan yung content. Yung The Power of Dreams. Yung How to Dream. Yan, mga ganyan. Basta lahat ng tungkol sa pangarap. Kasi pangarap ko rin na ganyan. Sana matupad balang araw. Sana may sumuporta. O naman, support tayo dyan, guys. Paparinig na. Support tayo dyan. So yun. Wag din tayo mapapressure. Yung tandaan. Wag tayo mapapressure kung sa ngayon hindi mo pa nakikita. Pero alam mo na gusto mo maging successful. Ayun na yun. Yun pa rin yun. Diba? Hindi mo alam kung paano yung magiging paraan. Diba? But you have to live with it. Yeah. Pero ito may naisip ako boy. May naisip ako. Ano? Yung pressure para siya sa mga matitigas. Diba? Ibig sabihin, kapag ka na-pressure ka sa isang bagay, ibig sabihin, merong something sa'yo na napakatigas. No? I'm not literally speaking pero tama. For example, 'di ba? Halimbawa, yung 'di ba, yung mga karne na matitigas, 'di ba? Kailangan silang i-pressure cooker para lumambot. 'Di ba? Ngayon kasi ang buhay parang ganito. Pilit kang kapag matigas ka, pilit kang papalambutin. Yung kapag matatag ka, yung pilit kang wawasakin. May mga dadating na ganyan. Alam natin yan, di ba? Napag-aaralan natin yan, di ba? Sa mga di ba? Kaya, wag mo rin i-take negatively lahat ng pressure na dumadating sa'yo. I-take mo rin siya as positive. Na kapag ka nape-pressure ka, ibig sabihin,
there is something in you na, and that should motivate you, diba? Na huwag kang magpatalo dun sa pressure. Yes, you live tama. through the pressure. You surpass the pressure. Diba? Yun nga, yung sabi nga, yung the greatest battle is not given dun sa mga mahihina. Binibigay siya dun sa mga sundalo o mga warrior na malalakas. Diba? So, if you experience great pains in life, blessing yun eh. Kasi ibig sabihin, you're strong enough to overcome it. Right? Yeah. You're strong enough to deal with it. Sabi nga dito clarifying your values in a deep and systematic way is an important ingredient for working through almost any type of struggle. Kapag may clear value ka, may clear may clear vision ka, ganyan. But the casualty goes the other way too. In many cases or major emotional struggles, especially at a young age, prevent you from identifying, clarifying, and pursuing important values and goals in life. When you're just trying to survive and not feel miserable, when you're just trying to survive and not feel miserable, you don't have the luxury of considering what's really important to you and what you really want out in life. Kasi you live just to survive and not feel miserable eh. Ibig sabihin nito, nabubuhay ka lang para mabuhay, para makasurvive at para maging masaya. Yun lang. Pero you don't have the luxury of considering what's really important to you and what you really want in life. Happy-go-lucky kumbaga. Kung ano masaya, kung saan masaya, doon ka. Kapag hindi na masaya, alis ka na. Ganon. Kung ano yung uso, doon ka. Kung ano yung hindi na uso, ayaw mo na. Parang ganon. Now, even if you escape a difficult childhood and plenty of opportunities to consider and pursue your values, that habit of avoiding pain may still be with you. May habit ka na ina-avoid mo yung pain eh. When you spend your entire childhood playing defense, it's difficult to learn how to play offense. Pre, basketball. Ang pinractice mo ng pinractice, yung pagbablock, tawag doon, basta yung depensa, walang mangyayari. Hindi ka marunong mag-shoot. Diba? Parang ako, pinractice ko ng pinractice yung shoot, 3 points hanggang doon sa gitna, nakaka-shoot ako. Pero pagdating sa pagdidribble, wala. Ganyan. So, I tend to not to play na lang kasi hindi ako marunong ng ibang part. Ano yun? Totoo. Kaya daw naglalaro na lang. Kasi, panila ako shoot. Parang ganun din daw sa life. When you play, pinag-practice ka ng panay defense, pero hindi ka marunong to play offense, walang mangyayari sa'yo. Panay ka na lang defense sa buong buhay mo. When your whole way of being in the world is oriented around not feeling bad and staying safe. If yung buhay mo, parang same thing, if yung buhay mo is oriented na lang doon sa about not feeling bad and about being safe, ganyan, identifying what you really want and pursuing it with energy and passion is a frightening foreign concept para sa'yo. Hindi ka na lang magpupush through. Hindi ka na lang magano kasi baka akala mo masama or baka akala mo mapapahama ka. Diba? Naintindihan mo yung sinasabi ko. Oo naman. All of which is to say, if you have a hard time identifying what's really important to you, what's your goal or your passions or your dreams are, it could be that it's your relationship with your emotions that's to blame. Yung baka yung relationship mo na lang sa emotion mo yung pwedeng sisihin dito kasi ngayon yung nangyari. If on a basic level of your life revolves around avoiding emotional discomfort, avoiding the emotional discomfort,
Diba? Avoiding conflict. Diba? And staying safe from emotional pain. Diba? You won't have developed the muscle required to take life by horns and really chase after what you want despite how you feel. Despite naririnig mo. Despite nararanasan mo. Despite nakikita mo. If you avoid that, kunyari ikaw magulang, kunyari ikaw may anak ka, boy. Tapos pinagsabihan mo. If yung bata, tatakpan na lang yung tenga niya, ganyan, hindi siya makikinig. Hindi siya matututo. Sampaling tayo. Oh, diba? Hindi, joke. Diba? Tapos nagkasalita pa tayo, lalayasan na tayo. Hindi yung matututo sa buhay. Diba? Ako to sa edad ko to Sa edad kong to, boy marami akong nare-realize ngayon sinasabi. Sa edad mong 43. Oy, grabe hindi Grabe ka naman. Grabe na sa 43. Oy, ano lang ako, 25. Joke. Sama nito. Oy, hindi guys, huwag kayo maniwala dyan. Siya nga itong Oy, 29 ka na this month, next month. 29. Oy, ba't tayo na edad? Ano punta sa edad? Visit ka. Oy, guys, hindi totoo yan. Ano lang yan, pinapasaya lang tayo. Pinapagaan lang ni Rap yung discussion. Pero yun nga, sa mga na-experience ko, ngayon ko na-realize niya, yung mga kinaiinisan kong sinasabi sa akin dati, o yung mga, let's say, binubunga nga sa akin dati. Ngayon ko na-realize na tama pala. Kasi hindi naman nila sasabihin yung hindi nila naranasan din. Isipin muna natin kung tama nga ba bago tayo magde-desisyon na lang ng kung ano na hindi natin pakikinggan or something else. May mga sinasabing magulang natin na tama. Hindi ko naman din sinasabi na lahat tama. Kasi may generational gap din kumbaga. May tama sa panahon natin ngayon na mali pa rin sa panahon nila noon. Ganon. Or hindi maganda noon. May mga ganon. Pero kapag about sa buhay na, about sa pagiging seryoso sa life, pagiging mature, if tatakbuhan mo yun, hindi mo pakikinggan, walang mangyayari. Diba? You develop yung avoid discomfort. Yan. Sabi nga dito, you're never going to find the courage to do difficult but rewarding things if you're terrified of anxiety and embarrassment. Ayun yung tatandaan, guys. Never kang matututong maging courageous kapag hindi mo naranasan or if you never explored things kapag terrified ka or alam mo yun, embarrassed ka. You're never going to reap the benefits of big risk, diba, sa mga business if you assume you must feel confident beforehand. Hindi mo mararanasan na magaling ka palang kumanta kung hindi mo paparinig sa iba. Sarili mo lang nakakarinig sa banyo lang. Yan. Or hindi mo mararanasan na magaling ka palang makipag-usap sa mga tao pero kung hindi ka kumakausap ng mga tao, wala. Naiipon sa sarili mo. Diba? You're not taking the risk. So, ayun. Ito tayo sa conclusion natin. Just like most of us probably aren't in quite as good of physical shape as we'd like to be. Let's face it. Hindi tayo lahat pare-pareho. Chances are that our emotional fitness isn't quite at peak levels either. Ito naman, hindi naman tayo din pare-pareho ng emotional fitness. That doesn't mean something's horribly wrong or broken sa sarili mo. It just means we could all benefit from getting a little more emotional exercise and training. And big part of becoming more emotionally fit is to work on cultivating a healthier relationship with our emotions. So, yung 7 point natin, guys, paalala namin sa iyo. Yun nga, ito na yung don't keep yourself constantly busy. Yan. Huwag mong i-intellectualize yung feeling mo. Number 2, huwag kang
feel bad about feeling bad. Huwag kang self-talk. Yung self-talk mo, harsh and judgmental. Huwag kang ganun. Panglima, huwag mong yung tignan mo lagi, huwag kang maghanap ng reassurance palagi. And number 6, huwag kang mag-procrastinate a lot. Hindi naman sinabi itong huwag kang procrastinate, pero don't procrastinate a lot. And number 7, kailangan alam mo yung kung ano yung gusto mo. So yun. Yes. We need emotional fitness and emotional health every bit as much as physical fitness and health. Kung physically fit ka, yan, tama. Dapat balance lahat. Balance lahat. Kung yung macho ka pero yung emotional mo, wala. Zero. Sama na rin natin yung kilala akong ganyan spiritual. Diba? Or spiritual, yes. Or puro ka na lang emotional health din. Diba? Pwedeng ganun emotionally fit ka pero physically not fit ka. Pangit din. Diba? Mm-hmm. Ito challenge namin sa inyo guys. Basahin mo. Start small. Yan. Yung challenge. Sige. Ito may challenge kami sa inyo. Start small. Pick one emotion that bothers you. Irritability, loneliness, it may be embarrassment, whatever emotion na talagang nagbabother sa'yo. Then just keep some notes on what your relationship with that emotion really is. Kung palagi mo bang nararanasan yung emotion na yon, yung kapag nararanasan mo ba yung emotion na yon, nagiging masama ba yung epekto nun sa'yo sa kabuang pagkatao mo? And then, what thoughts run through your mind when you feel irritable? What do you tend to do instinctively when you're nervous? Once you start to see the patterns, new possibilities will open up. And along with them, the potential for entirely different ways of relating with your emotions, even the really tough ones. Yun. So guys, I hope may natutunan kayo dito. No? So yun nga, ilista nyo. Kung gusto nyo i-take yung challenge, ilista nyo ng mga ba yung nagbabother sa inyo, tapos kung paano mo siya dinidil. Tapos share nyo sila sa amin sa Twitter, sa Facebook, ganyan. Kung hanggang dito nakikinig ka, just let us know. And magandang discussion yun. No? So yun. So ano pa ba? May dadagdag ka pa ba? Sa akin, basta yun lang. Tulad yan nasabi kanina, lahat ng aspects ng life mo, balansein mo lang. Lalo na ngayon, nasa ganito tayong panahon. Diba? Alagaan natin yung sarili natin. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Kasi when you are physically fit, you are dapat emotionally fit din. Diba? Balance. Pati yung spiritual na rin, diba? Yan pumapasok dyan. So guys, I hope na goods, may natutunan kayo dito. May mga realization tayo, diba? Ikaw din, meron for sure. Ako meron. Diba? Dito sa discussion siyempre, natin. Meron din ako. Marami. Lahat tayo. No exceptions. Lahat possible pwedeng mangyari sa atin to or pwedeng nangyari na or mangyayari pa lang. At least magiging aware tayo ngayon or may mga natututunan tayo ngayon. So guys, maraming salamat sa inyo. Don't forget to like and subscribe dito sa ating podcast. Spotify, review us guys sa Apple Podcast. It will be very, very helpful. 5-star. 5-star review. Yun. Walang other star doon. 5 lang. 5 lang yung makikita nyo. Hindi, joke lang. Basta 5-star review, it will help a lot for us. And thank you sa Anchor, sa sponsor natin. Ikaw, saan ka pa ba? Ano pa ba? Ano pang event? Basta ako, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga wala, joke lang. Yun lang guys, maraming salamat sa pakikinig. Don't forget to follow us sa aming mga social media at RPHLC. Tama. At
Paul Z. Paulz. Tatlong E _ Ayun. Basta andyan sa baba. Basta nandyan. Sa description. Sa description. Ano na kayo? So, yun. Maraming salamat. This is Paul. Kita niyo dyan. And... Delete. Okay, and my name is Paul. This is Rap. Okay, yeah. Thank you for thank you guys. to Not Your Ordinary Podcast. Yan, sabay tayo doon. Pero delay sa'yo, syempre. Sinabayan lang kita. Ayan. Sige guys, have a great night or great day. Thank you so much. Keep safe. Bye-bye.